impeachment pa rin. Pinagtibay ng dating branch manager ng Land Bank of the Philippines ng Shaw Boulevard Branch na mahigit kalahating bilyong piso yung nailabas ng kanilang sangay para sa Office of the Vice President. Bagamat inamin niyang hindi pangkaraniwan ang mga laki ng mga withdrawal, iginiit niyang hindi naman ito illegal. Kung masasabi ninyo doon sa dalawang witness na nagsalita kahapon sa nagpapatuloy nga na impeachment trial, at marami ding nakapansin, Attorney Sal, na pagdating po ng interjection ng mga senator judges, tila daw paulit-ulit yung mga itinatanong doon sa mga witnesses. Ano pong komento nyo dito? Unang-una, yung dalawang testigong inilatag doon, hindi dapat yun tinawag. Useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo? Hindi naman ang pinag-uusapan kung nasa tama yung pag-release ng pera. Kaya nga nakita mo, no cross-examination na nga yung depensa. Ibig sabihin, walang saysay yan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung bang pera, confidential funds, ginastos mo ng tama, ng naaayon sa batas. Hindi yung pagkuha kasi yung pera, merong pera. May budget talaga dyan. Talagang i-withdraw yan para gamitin. Hindi naman pinag-uusapan yung withdrawal eh. Walang nagki-question doon eh. So anong saysay nito? Kaya alam nyo kahapon, yamot na yamot akong makinig. Itong mga senador, mawalang galang na sa inyo. Hindi ko maintindihan. Binigyan na nga kayo ng signal ng no cross-exam. Ibig sabihin, wala yon. Hindi sila interesado na ron kasi hindi naman ngayon ang issue. Kaya alam mo ginawa ko kahapon matapos yung impeachment. Yes, Attorney. Actually, yung second break, hindi na ako bumalik eh. Andun na ako, kumain na lang kami. Dahil wala na katuturan yung mga tanong ng mga senador. Kaya ang ginawa ko, nung matapos ang impeachment, inakyat ko yung mga yung mga senador sa P-floor. Bawat isa na hindi nagtanong, sabi ko, congratulations for not asking question earlier. Kasi wala, exactly, sabi ko, mawalang galang na doon sa mga kasama niyo. Hindi ko maintindihan, ba't tanong sila ng tanong? Wala nang ang cross. Hindi naman pinag-uusapan kung tama ba, sinabi na nga ng testigo yung walang irregularidad sa pagkuha. Kung ano-anong tinatanong nila, para maksikan siguro ka ba na ito. May pay nga eh. Pay, doon mo ibibigay. Yung pangalan, may ID, merong prior notice na mag-withdraw kami dyan, magpa-encash kami dyan. Hindi ko maintindihan. Parang ang dating tuloy parang gusto nila siguro makita sa telebisyon na kayo nagpa-participate. Kaya pinagkapurihan ko yan, sila Robin Padilla, hindi nagtanong, si Mark Villar, si Camille Villar, si Bongo, hindi rin nagtanong, si Lito Lapid, hindi rin nagtanong, sino pa, hindi ko na maalala. Basta marami nagtatanong sa kanila, basta yung maalala kong hindi nagtanong, pinuntahan ko at kinongratulate ko. Itong mga prosecution kasi, nakikita po ninyo, talagang wala silang kausa, walang cause, walang legal basis. Kaya ang mga pinipresenta nila, hindi naman nagpupruba na lumabag sa batas si Inday Sara. Talagang sinisiraan lang na sinisiraan. Ganyan, hanggang matapos ito, ganyan ang mangyayari sa mga yan. Paulit-ulit lang itong presiding officer, sinasadyang pamali-mali o talagang hindi marunong o kinakampihan ang mga taga-usig. Talagang wala. Useless. Umakailang beses na sinaway ng Senate Impeachment Court si House Prosecutor Leila de Lima habang inilalahad ang kanyang opening statement sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin niyo po, nag-improve po ba si Presiding Officer Senator Chis Escudero? Dalawa yan. Alam mo yan si Escudero, talagang kumbaga gusto ko sabihin pulpul eh. Hindi natututo eh. Tinamaan ang magaling tong taong ito. Hindi ko maintindihan to. Marunong naman. UP graduate naman. Hindi ko maintindihan. Sa umpisa pa lang, dapat ay pinigil yan. Bakit kanyo? Number one, kung ikaw yung presiding officer, dahil meron ng mga dating pangyayari na nilalabag nila yung rules na sa pamamagitan ng testigo magpapayag, dapat yun, nung tumayo kasi, di ba, yung si Lorna Capu, yung isang abogada, isa pa yun, na hindi naman pala siya mag-present nung
testigo, nag-opening statement na kagad, nagpublisidad na, nagkampanya na, laban kay Inday Sara. Ilang beses na nangyari yan. Eto na naman. Dapat kasi, yung presiding officer, makinig ka, matuto ka, mas matanda ako sa'yo, makinig ka. Dapat yon, nag-uumpisa pa lang, tumayo pa lang si De Lima ron, so sabi mo na, teka muna, are you going to present a witness or not? Kasi kung you're not going to present, wala kang karapatan magsalita dyan, magmamanifest. Yung pala talaga namang hindi. Itong mga abogado dyan sa prosecution, palibasa, wala silang mga testigong matino, walang mahalagang testigo, kaya ang ginagawa nila, sila mismo nangangampanya, pinalalabas nila, kunyari, eto, may pattern of ganyan, ganito, madaling sabi, at ang may kasalanan talaga dyan, itong si Escudero. He's unfit to be a presiding officer by the way he has conducted it. Talagang magulo siya, hindi siya marunong. Nasabihan pang abogado, buti pa si Gatchalian na lang ilagay niyo eh. Mas nakakaintindi pa siguro ito eh. Paulit-ulit na lang yan, palagi na lang ganyan ang nangyayari. Papabayaan niya magsalita, ino-object ka na nga. Dapat nga, hindi pa lang object ka. Kung ako yun, wala na, hindi ka pa pwede magsalita rito. Kung hindi ka mag-present, mag-present ka ng testigo mo, sabihin mo lang yung purpose, tapos i-present mo na. Hindi yan ang ginagawa niya, pinapabayaan niya. Either napakahina niya or bias siya, hinahayaan niya makakampanya ang mga taga-usig laban kay Inday Sara. Dalawa lang yan. Ito naman mga prosecution, ang hihilig magpapapel. Kahit na hindi naman sila maghahawak ng mga direct examination, abay talagang nagpipresenta. Palibasa, kakampi nila yung presiding officer, bira ng bira. Kaya useless talaga itong impeach na ito. Palibasa kasi mulat sa pool, wala namang kausa, walang basihan, walang batayan. Kaya yan ang nangyayari. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita, binigyang diin ng Malacanang ito regarding sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung SONA niya na kailangan maging efficient yung mga utility at electric cooperatives para maiwasan daw itong system loss sa kuryente sa halip na asahan yung mga subsidiya mula sa gobyerno. Kasunod ito ng babala ng mga electric cooperatives sa Attorney Sal na maaari silang malugi matapos nga inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA yung pag-alis nga nung naturang singilin. Kung komento ninyo dito, Attorney Sal, kaugnay nga dun sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin yung system loss charge, pero yung mga ilang electric cooperatives suportado ito given na dapat magbigay din ng subsidiya ang gobyerno pagdating sa in case nga na tanggalin nga yung system loss charge sa bayarin sa kuryente. As usual, too late the hero ka, Mr. President. Matagal na yan dapat na tinanggal mo. Dapat unaw pa lang na sigwado ng Pangulo mo, tinanggal na yan. Puro ka delayed reaction or no reaction. Useless lahat yung pinagsasasabi mo, puro salita. Wala talagang maaasahan tayo. Kaya sabi mo, panahon na? O panahon ka na rin na tumahimik na at siguro magpahinga ka na para matapos ang paghihirap ng taong bayan. Bigay mo na sa iba. Ayan. May isa pang balita, Attorney Sal, kaugnay pa rin ng tinalakay sa SONA dahil ito nga, pinagtanggol nga ng Malacanang yung planong rocket launch ng Pilipinas na bahagi umano ng pag-unlad ng bansa. Samantala, tiniyak din ng palasyo yung kaligtasan ng pagsusulong ng nuclear energy program. So marami talagang tumaas yung kilay at nagtaka, Attorney Sal, dahil nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magla-launch ng rocket sa susunod na taon, Attorney Sal. Ano pong komento ninyo dyan? Una, hindi ko maintindihan. Binibigyan niyo pa ng plataforma yan. Puro naman kamalbala na mga pinagsasabi niyan. Hindi mo lang tataas ng kilay. Ibaba. Kayo dapat siguro, ibaba. Bumaba na kayo sa pwesto siguro. Baka yan ang dapat na gawin niyo. Puro kalakuhan lang ito. Wala, useless makipag-usap dito sa mga taong ganito. Yan. Sinasayang lang natin ang oras natin sa kanila. Yan nga, Attorney Sal. Bahala ng taong bayan maggusga sa mga yun nga yung nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pero kung ikaw ang kung bibigyan niyo po ng grado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, Attorney Sal, ano pong magiging grado niyo? Pareho ng kanyang popularity and trust rating, -0. 0 na, minus pa.
Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. May katanungan din ang ilan sa kanila. Pero unahin natin itong kay Josen Perlada Sevilla. Attorney Sal, sana, or pwede sana na hindi na lang nagsona si BBM kasi wala namang kwenta. Ang tanging nagawa lamang niya ay ma-impeach si VP Sara at guluhin ng Senado, syempre kasama ang Kongreso. Kaya tingnan mo, yung rocket ship na yan. Can you imagine? Rocket ship pag nasa isip niya. Kung yung 20 pesos na bigas, hindi mo magawa ng paraan. Tayo pa, gobyerno pa nagbibigay ng ayuda, galing din sa taong bayan. Yung mga ordinary ng mga problema, hindi mo masolusyonan. Yan, panggagawa ka ng rocket. Sus Marioso, talaga naman. Ayan, Attorney Sal. Isa pa ring issue yung sa Pax Silica, Attorney Sal. Marami ding mga issue na lumabas kaugnay nga dun sa hindi ko lang sure kung naaprubahan na ba or for next year ay sisimulan na nga yung pagtatayo ng AI hub, particular doon sa New Clark City sa Tarlac, Attorney Sal. Ano pong komento ninyo dito, Attorney? Wala. Kalokohan lahat sa mga paksili ka nga kung ano mga sinasama. Alam po ninyo, ulitin ko yung sinabi ko. Ang pinakamahalaga sa SONA sana, he should have addressed the elephant in the room. Ano ba yung elephant in the room na hindi niya diniscuss? Tumahimik siya. Yung akusasyon na ikaw ang utak ng lahat ng korupsyon nangyari dyan sa flood control projects. Tinuturo ka ni Saldico na tumanggap ka ng pera. Hindi ka umimik dyan at tinuturo mo yung pinsan mo. Yun ang pinakamatindi mong kasalanan. Tumahimik ka doon. Dapat sinagot mo yon. Wala. Tinabayaan mo lang. Kaya useless. This is a useless presidency. Ayan. At yan na nga ang buong detalye ng ating balita. Napakasalimuot at napakahalaga ng usaping ito. Kaya naman napakalaki rin ang epekto nito sa ating lipunan. Kayo naman, ano ang inyong personal na pananaw, reaksyon o masasabi patungkol sa isyong ito? Kung mayroon kayong mga karagdagang impormasyon, hinaing o komento, mangyaring isulat lamang ang mga iyan sa ating comment section sa ibaba. Huwag kayong magatubiling magpahayag ng inyong saloobin dahil personal na babasahin at pupusuan yan ng aming buong team. Gusto naming marinig ang boses ng bawat isa sa inyo para magkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan. At kung sa tingin ninyo ay nakapaghatid kami ng mahalagang impormasyon sa inyo ngayong araw, please huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe na rin kayo sa ating channel at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated at laging una sa pinakabagong balita at kaganapan sa loob at labas ng bansa. Paki-share na rin po ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa tayong mga kababayan ang makaalam, mamulat at maging handa sa mga nangyayari sa ating paligid. Ang inyong simpleng pag-share ay napakalaking tulong para maabot ng katotohanan ang mas marami pa nating mga kababayan. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagsuporta sa ating channel. Ako ang inyong kabalikat sa paghahatid ng totoong balita. Mag-ingat po kayong lahat at magkita-kita muli tayo sa susunod nating video. Doon sa impeachment pa rin. Pinagtibay ng dating branch manager ng Land Bank of the Philippines ng Shaw Boulevard branch na mahigit kalahating bilyong piso yung nailabas ng kanilang sangay para sa Office of the Vice President. Bagamat inamin niyang hindi pangkaraniwan ang mga laki ng mga withdrawal, iginit niyang hindi naman ito illegal. Kung masasabi ninyo doon sa dalawang witness na nagsalita kahapon sa nagpapatuloy nga na impeachment trial, at marami ding nakapansin, Attorney Sal, na pagdating po ng interjection ng mga senator judges, tila daw paulit-ulit yung mga itinatanong doon sa mga witnesses. Ano pong komento nyo dito? Unang-una, yung dalawang testigong inilatag doon, hindi dapat yun tinawag. Useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo?
hindi naman ang pinag-uusapan kung nasa tama yung pag-release ng pera. Kaya nga nakita mo, no cross-examination na nga yung depensa. Ibig sabihin, walang saysay yan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung bang pera, confidential funds, ginastos mo ng tama, ng naayon sa batas. Hindi yung pagkuha kasi yung pera, merong pera. May budget talaga dyan. Talagang i-withdraw yan para gamitin. Hindi naman pinag-uusapan yung withdrawal eh. Walang nagki-question doon eh. So anong saysay nito? Kaya alam nyo kahapon, yamot na yamot akong makinig. Itong mga senador, mawalang galang na sa inyo. Hindi ko maintindihan. Binigyan na nga kayo ng signal ng no cross-exam. Ibig sabihin, wala yon. Hindi sila interesado na ron kasi hindi naman ngayon ang issue. Kaya alam mo ginawa ko kahapon matapos yung impeachment. Yes, attorney. Actually, yung second break, hindi na ako bumalik eh. Andun na ako, kumain na lang kami. Dahil wala na katuturan yung mga tanong ng mga senador. Kaya ang ginawa ko, nung matapos ang impeachment, inakyat ko yung mga yung mga senador sa P-floor. Bawat isa na hindi nagtanong, sabi ko, congratulations for not asking question earlier. Kasi wala, exactly, sabi ko,